Ito mga kapatid, nandito na naman tayo. Ayan, magandang araw at oras ninyong lahat ng mga nakikinig ng programang ito ng ating Panginoong si Isao Ama. Ito ay sa ating Panginoon, si Isao Ama, na ibinaba niya dito sa lupa upang ating malaman at matutunan kung ano ang ayon sa kaniyang mga kalooban, mga kapatid. Dahil dito sa panahong ito, tingnan ninyo, matuto tayong manood ng, at makinig ng mga balita para malaman natin kung ano ang nangyayari sa loob at labas ng ating bansa, mga kapatid. Hindi yung puro pera na lang ang ating pinag-uukulan ng pansin. May mensahe tayo ngayon, mga kapatid, na palagi nating inuulit-ulit, at yung sa bawat pag-uulit ay meron tayong naidagdag na kapunuan para masiksik. Yun ang tinatawag na sikliglig. Pero yung salita, mga kapatid, sikliglig sa mga kakumpletuhan ng aral na ikatututo natin para sa atin ding ikaliligtas, mga kapatid. Hindi yung sikliglig, umaapaw ng mga kayamanan, mga pera. Huwag na yung ganun, mga kapatid. Dahil mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa pera, mga kapatid. Dahil ang pera, kwarta, kayamanan, hindi makapagliligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan, mga kapatid. Kaya ito ay higit sa bagay na yon. Kaya ito dapat nating pag-ukulan ng pansin. At bago tayo magsimula, mga kapatid, sa mensahe na kailangan nating malaman ngayon, kailangan muna tayong tumanggap ng basbas mula sa ating Ama, dahil yan ay kinakailangan na tinuturo sa lahat ng mga inuutusan ng ating Ama na magbigay ng tama, dapat, tapat at totoo na mga balita na galing sa ating Panginoong si Isao Ama. Kaya saan man kayo naroroon, mga kapatid, anuman ang katayuan ninyo sa buhay, anuman ang inyong kulay, anuman ang inyong itsura, mga kapatid, lahat ay inaanyayahan. Ang pinakamahalaga dito, mga kapatid, sa mga inaanyayahan ay yung marunong makinig at inuunawa ang napapakinggan. At sa inyong lahat, mga kapatid, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. At yan, mga kapatid, tayo ay maghandog ng awit ng may kasamang panalangin sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at atin din siyang Hari ng mga Hari. Awit ng paghingi ng tawad, mga kapatid. Ihandog natin sa ating Panginoong si Isa o Ama. Handog na natin.
Patawad mo sa aking sala at pagkakamali, nagdulot ng hiya at pasakit sa akin. Umaamin, nagsisisi ako. Ayaw ko na magkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Dalangin ko'y iyong sanang tugunin. Kahit ako'y nagkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Tugunin mo lamang ang panalangin ko. Ang lahat ng kasalanan ko'y patatawarin mo. Lilimutin mo. Umaamin, nagsisisi ako. Ayaw ko na magkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Dalangin ko'y iyong sanang tugunin. Kahit ako'y nagkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Ayan mga kapatid, yung ating handog na awit at panalangin sa harap ng ating Panginoong si Isa o Ama dito po sa araw na ito ng Sabat. Sabat na naman tayo mga kapatid. At ngayon ay buwan ng Marso na tayo at nasa anong date na tayo ngayon? 22. Ang taon ngayon mga kapatid ay 2025. At ito yung mensahe natin sa araw na ito ng Sabado. Kailangan talagang pakatutukan natin ito dahil marami yung naghahangad ng mga pangako ng ating Panginoong si Isa o Ama. Diba? Halos lahat tayo naghahangad tayo ng kanyang pangako niya, kaligtasan, kapayapaan, buhay na walang hanggan, at yung sabi nila yung mga patay daw ay muling bubuhayin. Merong ganun talaga na mangyayari mga kapatid. At mayroon din namang hindi mamamatay. Naniniwala ba kayo doon? Ayun. May patay, may mga namatay na bubuhayin, at mayroon din namang mga buhay na hindi papatayin mga kapatid. May buhay na walang hanggan. At kailangan lang, para marating natin yun, yung buhay na walang hanggan, kailangan tayo ay mabago. Doon sa sinasabi ng Apokalipsis, doon sa Apokalipsis 21, 5 hanggang 8, mga kapatid. O, tingnan yung mabuti. Paulit-ulit kong sinasabi, kung makikinig ka rito, kapatid, kailangan mayroon kang ballpen at papel. Nalistahan ng ating mga nababasa na mga laman ng aklat na ito, ng kautusan, mga kapatid. Ito. Yan, tama ba? Yan, mga kapatid. Tingnan nyo mabuti. Alam nyo, kailangan talaga mabago tayo para marating natin yung mga pangako ng ating Ama. Maliit pa ako mga kapatid,
naririnig ko na ito sa aking lolo, lola, na may pangako ang ating ama, kaligtasan, ikan. Kaya palagi daw ang panalangin, may buhay na walang hanggan, sinasabi din nila, at may pagkabuhay na muli. Yan mga bagay na yan ay dito nyo maunawaan mga kapatid, basta tumutok lang kayo ng pakikinig. Sabay manalangin sa ating ama kung hindi natin naunawaan, para tayo ay bigyan ng pangunawa. Manalangin tayo sa ating Panginoong si Isaw Ama. Yung tamang panalangin mga kapatid, dahil ang tamang panalangin sa ating Panginoong si Isaw Ama ay yung babanggitin natin ang bagong pangalan na Panginoong si Isa. Yun yung tunay na panalangin mga kapatid. Sa ngayon, dahil hindi ka na lang pwedeng manalangin noon di ba? Kailangan ngayon ang panalangin na gagamitin na yung kanyang bagong pangalan na mga kapatid. Dahil sa ngayon na ito, hindi na yung noon binabago na niya lahat ng mga bagay. Kagaya ng ating mababasa sa Apokalipsis 21:5 hanggang 8. Pakinggan natin mabuti na mensahe na ito noon. Inuulit lang natin. Dahil nga kaya ako ito inuulit-ulit mga kapatid. Dahil may naantay ako na napakarami na dapat lumapit dito. Hanggat hindi sila nagsilapit pa rito, ay ito, kung ilang bihis ko pa itong mababanggit mga kapatid. Dahil yung cellphone, ito yung isa ring paraan ng ating ama para mabilis na makarating sa atin yung kanyang mensahe ng kaligtasan. Dahil sa cellphone. At itong programang ito, sa cellphone nyo lang mapapakinggan mga kapatid. At kung ikaw naman ay napaka-interesado at ikaw ay talagang love na love mo ang ating ama, ay lalapit ka talaga dito. Pero pag hindi mo love ang ating ama, sabi niya, ay ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, ay hindi ka lalapit dito. Ang lumalapit lang dito yung umiibig sa ama at naghahangad na makamtan yung kanyang mga pangako, mga kapatid. Totoo ba o hindi yung ating nababanggit? Lalapit ka rito kapag ikaw ay umiibig sa ama. Hindi mo maiibig ang iyong kapwa ng tunay at tapat kung hindi mo munang iibigin una ang ating ama. Dahil paano maiibig ang iyong kapwa kung yun namang utos ng ating ama, hindi mo alam ang paraan ng pag-ibig sa ating ama ay yung pagsunod sa kanyang buong kautusan, mga kapatid. Kung hindi mo alam yun, paano maiibig ang iyong kapwa? Ay, hindi mo naman alam ang patakaran ng ating ama. Kaya ngayon mga kapatid, napakadali na makinig ka lang dito, malalaman. Dahil sinasabi ko sa inyo ng direktahan, wala nang kanto, wala nang patumpik-tumpik, wala nang paligoy-ligoy pa. At wala rin ditong mga negosyo mga kapatid. Hindi ito negosyo, sinasabi ko sa inyo. Magagalit sa akin ng ating ama pag ginawa natin itong negosyo. Sa lahat ng relihiyon mga kapatid, ito ang natatanging relihiyon na hindi negosyo. Ipa-survey nyo ito kahit kanino. Ipa-NBI nyo ito. Kung ito. Kaya nga hindi ko ma-register ito dahil walang income dito hinahanapan nila ako ng income para mai-rehistro. Dahil doon pala sa rehistro, doon ka rin kukuha ng pangbayad sa i-rehistro mo, doon sa income mo. Ganun pala. Ay walang income dito dahil hindi ito negosyo. Paano ko mai-rehistro ito? Mag-comment nga kayo mga kapatid kung paano ko ito mai-rehistro. Ay wala namang income kami dito. Ang target lang nito, ang natatanging target nito mga kapatid, ay yung ikaliligtas ng mga tao. Dahil sinasabi ko yung pera, hindi makapagliligtas sa tao yan. Bagkus makapagpapahamak kapag hindi mo alam gamitin.
Para matutunan mo yung gamitin. Kung ikaw man ay mayaman sa ngayon, makinig kang mabuti rito. Kung ano ang dapat mong gawin sa kayamanan mo. Kung ikaw ay mayaman, mga kapatid. Kung ikaw man ay dukha, nakagaya ko, mas lalong kailangan mo ito. Dahil hindi ka sasadsad ng lubha sa kahirapan. Yung pangangailangan mo sa araw-araw, mild na ibibigay sa'yo ng Ama yan. Hindi ka magkukulang. Kung anong kailangan natin sa araw-araw, ibibigay. Mararamdaman yan. Subukin nyo. Sabi ng ating Ama, subukin nyo ako sa bagay na ito. Ito sa panahon ito. At dito sa programang ito. At dito sa nagsasalita sa harap ninyo, mga kapatid. Ayan, at yung nabanggit natin kanina na sinasabi natin na kailangan tayo ay magbago para marating natin ang pangako ng ating Ama. Kagaya nung nakasulat sa Apokalipsis 21:5-8, basahin na natin. At yaong naluluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Kita nyo? Ano ba ang ibig sabihin nito? Unawain nating mabuti. Yaong naluluklok sa luklukan ay nagsabi. Sino yung naluluklok sa luklukan, mga kapatid? Yun yung nakaupo sa pinakamataas na upuan, mga kapatid. Yun yung ating Ama sa langit. Ito yung nagsasalita dito. Ang naluluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Ay hindi siya sinungaling, mga kapatid. Walang kasinungalingan sa kanya. Pag sinabing lahat, lahat yan. Walang pinipira. Lahat ng mga bagay, babaguhin niya. At kailangan sumunod tayo sa pagbabagong ito. Gusto ng ating Ama ngayon, dahil dito sa programang ito na binaba ng ating Ama, dito magsisimula ang tunay na pagbabago. Kaya lahat ng nagagawi rito, mga kapatid, na tinatawag ng ating Ama na handang magbago, kumakapit yan ng gusto. Hindi yan umaalis. Handang magbago, handang sumunod sa agos ng pagbabago na ipinapaagos ngayon ng ating Ama sa buhay ng tao. Siya na nga. Handang sumunod yung mga naghahangad ng pangako ng ating Ama. At naniniwala ng ating Panginoong si Isao Ama ay hindi nagsisinungaling. Dahil dito sa programang ito, mga kapatid, inuulit ko na ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Kaya maraming po pasok dito, mga kapatid, na hindi tumatagal dahil marami silang naririnig dito na pakontra sa mga dati nilang ginagawa. Dati, ibig sabihin yung dati luma, di ba, mga kapatid? Yung dati, luma yon. Ngayon, ito ngayon yung bago, kaya pag nagawi ka rito, sigurado, maaasar ka dito. Bakit ka maaasar? Dahil yung mga ginagawa mong dati ay hindi pwede rito. Hindi uubra dito yung mga dati mong ginagawa. Bawal dito yung duwag. Bawal dito yung tamad. Ang katapangan, mga kapatid, na sinasabi ko, yung pagsunod sa utos ng Ama. Pag ginawa mo yon, sinunod mo ang lahat ng utos ng ating Ama, ikaw ang pinakamatapang. Kasama ka sa pinakamatapang. Siya na nga. Kasama yun sa kasipagan, mga kapatid. Dahil yun din ang tunay na kasipagan. Yung sundin mo sa araw-araw, kung ano yung tinakdang oras, yung panalangin, kung anong itinakdang araw, yung pagsamba, kung ano yung mga pagkain na dapat kainin na ibinigay sa atin ng ating Ama. May mga limit, may mga limitasyon dito, mga kapatid, pag pumasok ka dito. Kaya pag nagawi ka rito, at ayaw mong tanggapin ang pagbabago, sinasabi ko, hindi ka pa kapasok dito.
unang-una magagalit ka sa turong ito. Dahil hinuhubaran tayo dito. Yung damit natin, yung isinuot natin, yung dati nating kasuotan na hinuhubad dito, inaalis. Yung dati nating ugali, mga ginagawa, aalisin dito. Kaya binabago ang lahat dito mga kapatid. Ngayon, pag nanatili ka dito, sinasabi ko sa iyo, isa kang bagong tao na hinahanap ng ating Ama. Mababago ka rito. Dahil yun ang gusto ng ating Ama. Ngayon, kung ayaw mong mabago, huwag mong hangadin yung pangako ng ating Ama. Kung ayaw mong mabago. Dahil kailanman, hindi makakarating ang pangako ng Ama sa mga tao na ayaw sa tunay na pagbabago. Na ayon sa kalooban ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ituloy natin mga kapatid. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ngunit, sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ito nyo, hindi ito bago sa inyong pangdinig kung kayo ay datihan na nakikinig sa programang ito mga kapatid. Inuulit-ulit ko dahil kagaya nga nung nabanggit natin, nung mga nakaraan nating mensahe na ipinarating din sa inyo na ang pagpaulit-ulit, inuulit-ulit yung mga aral, pangaral, babala ang tawag dito mga kapatid, ay kagaya din nung ikaw ay nagtanim ng isang halaman na kailangan araw-araw mo ring didiligan. Ayun, at mayroong iba't ibang ingredients, ay may iba't ibang inilalagay na pangpasigla ng tanim mga kapatid. Maraming bagay. Kaya ito may mga maidadagdag na naman tayo dito. At sana itong mga mensaheng ito ay panatilihan ninyo mga kapatid. Kayo na mga nakikinig. Dahil ito para din sa inyo. Wala akong masabi sa Tagalog. Wala akong mapupura dito. Wala akong mapupura, mahihita mula sa inyo. May mahihita lang ako sa Ama dahil sa pagtupad ko sa utos niya sa akin na ipamahagi ko ang kanyang mga salita sa buong bansa. Ayan. Parang napakadali ngayon dahil may cellphone nga. Ito yung mensahe kung saan nakakarating. Kaya nga baga na palaging pinagigiitan sa television na kailangan tapat at totoo. Alisin yung fake news. Yan ang pinaka maganda na naririnig ko. Pero alam ba natin kung sino talaga yung fake? Dahil pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, sumamba ka sa rebulto, yung mga gawa ng kamay ng tao, pag hinalik-halikan mo yan, sasamba-sambahin mo yan, yun ay peke mga kapatid, pinagbabawal ng Ama yun. Yun isang peking gawain. Kaya kahit saan tayo makarating, ilagay ko sa inyo, pagdidiinan ko yan. Siya nawa. Dahil yan ang gusto ng ating Ama natin gawin. Alisin ang masama, palitan ng mabuti. Alisin yung baluktot, palitan ng matuwid. Hindi yung gagawin ninyong matuwid yung baluktot. Itutuwid ninyo yung mali, gagawin yung mabuti yung masama. Yung sabi nila, yung mga masama nating
nagawa ay gawin natin mabuti. Paano magagawang mabuti yung masama? Palitan mga kapatid, yun ang solusyon doon. Paano magkakaroon ng kapayapaan at katiwasayan kung yung masama na ginawa mo, gagawin mo mabuti? Paano lalabas na magiging mabuti yung masama? Saan ka makakita ng malinis na bagay sa marumi, mga kapatid? Makakuha ka ba ng malinis na bagay sa marumi? Masama nga eh. Palitan mo na. Ayun, yun ang dapat doon mga kapatid. Alisin na natin yung mga turong gano'n. Napakaraming mali. Pero pag dito ka natuto, marami kang matutuhan dito dahil lahat ng inaaral dito mga kapatid, puro tama. Siya nawa. Walang kasinungalingan dito dahil bawal. Bawal dito sinungaling. Eh, huwag mo sabihin nga presidente ka dahil yung nagtuturo dito ay ang Espiritu Santo mga kapatid. Mas magaling siya sa inyo. Siya nawa. Kaya nga sumusunod ako sa kanya dahil mas magaling siya kaysa sa akin. Ng Espiritu Santo. Kahit pa nga na, huwag kayong magsipagtiwala sa Pangulo. Utos niya yun eh. At ito nga mga kapatid, dito sa panahon ngayong kasalukuyan, ano yung ating nararamdaman ngayon mga kapatid? Masaya ba tayo sa nangyayari sa ating lipunan? Sa atin, nakumpleto na ang isip ng mga nakikinig. Tayo ba'y nakikinig ng balita rin? Dahil kailangan din yan eh. Yung balita makikinig tayo para malaman din natin yung bang pinagsasasabi nila, pinaggagawa nila na may mga katungkulan ay tama ba? Ngayon, kung ating susundan sa manual ng tao, may manual ng tao mga kapatid, kung ano talaga yung dapat nating gawin dito sa ibabaw ng lupa. Mayroon tayong manual na dapat nating sundan para huwag tayong magkamali. Siya nawa. Kaya nga may 10 utos. 10 utos. Yun yung manual. At yan ay para sa tao, hindi yan para sa kalabaw, sa kambing o baka. Para sa tao yan. 10 utos dahil yung kalabaw, baka, kambing, hindi na marunong magbasa mga kapatid. Kaya para sa atin yan. Sana ating pahalagahan. Dahil sabi nga ng ating ama, ayaw sana niya na kahit isa ay may mapahamak. Kaya nagbigay siya ng 10 utos. Yan yung binigay niya sa atin. At yan nga ang ating isang pinagdidiinan. Kaya ang tanong, masaya ba tayo? Ang tanong, sino yung pinapanigan mo ngayon? Vice President ba? O Presidente? O Senator? O abogado? Halos lahat sila, mga abogado, mga kapatid, nagsisipag-away-away. Kung bakit iisa yung pinag-aralan, kung bakit nagsisipag-away-away. Nakapagtaka naman itong mga ito. Sila yung may mga pinag-aralan, sila pa yung matitinding magsipag-away. Di ba nakakahiya yung ganun sa ating bayan mga kapatid? Paano ka pa magtitiwala sa edukasyon pagka ganun? Di ba? Nagsisipag ba nga yan kung ano-anong siraan nangyayari? Pag nakagawa ng krimen yung isa, siya ay nakatayo sa kanyang katungkulan, diba, hindi pwedeng kasuhan. Pag na-impeach na, saka lang makakasuhan. Kaya marami naghahagad ng tungkulin para hindi sila makasuhan. Kahit yung mga kapitan, mga kapatid, ganun din. Sa barangay, pag nakagawa ng pananakit o pang gugulpi sa kanyang kabarangay, ay hindi pwedeng maiidimanda sa barangay. Pupunta ka pa doon sa ano? Anong tawag doon? Ang tawag doon, yung nakalimutan ko na mga kapatid, kayo nakikinig siguro, alam niyo yun. Hindi ko pwedeng i-demanda dito sa ano, pupunta ka pa doon sa mataas na hukuman, doon mo pa pwedeng i-demanda yung mga kapitan. Ang tawag doon, kalimutan ko na, pasensya na kayo mga kapatid, dahil wala kasi sa akin eh, bahagya lang yung aral na alam ko, aral ng tao. Pero yung aral na mula sa ama, yun yung loaded ako mga kapatid, kargado ako noon. O yung aral na nasa tao, eh, bahagya lang yung alam ko.
Pero ang utos ng ating Ama sa akin, eh, pasakop kayo sa kapamahalaan sa lupa. Kaya ito, papasakop tayo dahil utos niya rin yun eh. Ngayon, mayroon tayong mga napapansin nga na labag sa kalooban ng ating Ama. Kaya sana tayong lahat malaman natin ito eh. Yan, yung tanong ko, masaya ka ba? Yan, masaya ba tayo sa takbo ng pamumuhay natin? Natutuwa ba tayo? Nagagalak ba tayo sa pamumuhay natin ngayon? Nangyayari, bangayan dito, bangayan doon. At nakarating na nga sa ibang bansa pa yung pagbabangayan, di ba? Isipin natin buti na parang nakakatawa na, nakakaasar, di ba? Dahil sila nga, inuulit ko, sila na may mga matataas na pinag-aralan, eh, ba't ganun yung ginagawa? Yan ba ang bunga ng edukasyon? Mga edukada, di ba? Yan ba ang aanihin natin pag tayo ay matataas ang pinag-aralan? Tingnan niyo mga kapatid, ang bunga ng edukasyon sa tao. Aba, napakalaking gulo pala ang gagawa. Kaguluhan. Nasaan ngayon yung kapayapaan? Nasaan ngayon yung katahimikan na kanilang binabanggit? Nasaan yung mga pangako nila, mga kaginhawahan na yan? Mga pagtulong. Nasaan? Ay halos lahat ng Pilipino hindi naman makatulog eh. Di ba? Dahil yung kampi sa presidente, kampi sa vice president, kampi doon sa ang tawag doon, yung ex-president, may kampi doon sa general. Aba, matinding kaguluhan to mga kapatid. Kanya-kanyang manok na eh. Diba? Ay pag binitawan yung mga manok, ay di magsasabong na yung mga yan, maggugulo. Pagkakagulo na, ay kung may kanya-kanyang tari, papatayan ngayon yan. Pati yung may-ari ng manok. Diba? At sana makontrol ng ano yan. Makontrol natin ang ating mga sarili. Paubaya na lang tayo sa kung ano yung kalooban ng ating Ama. Huwag na tayong kumontra sa kung ano yung nangyayari. Hayaan na natin sila. Basta magsalita lang tayo na kung ano yung inuutos ng ating Ama, yun lang ating mga banggitin mga kapatid. Kung ano yung pinapagawa ng ating Ama, yun lang ang ating gawin. Huwag na tayong makialam sa awayan ng mga hindi naman ipinag-uutos ng ating Ama na pag-aaway. Kanya-kanyang pabango sa masa. Ay tayo naman na hindi naman tayo nakapag-aral ng abogasya, abogado, ay hindi natin alam kung sino tama sa kanila dahil pare-paras nila abogado eh. Mga edukado. Sana hindi nangyayari yung ganun. Dapat may pagkakaisa eh. Dahil isa yung bayan, isa yung bansa. Bakit wala yung pagkakaisa? Sino ba yung dapat paniwalaan ngayon? Ikaguluhan na nangyayari. Yan ay nakasulat kasi mga kapatid. Nakasulat yan. Ito yung ating nabasa na naman noon na naiaralan doon po sa ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 7. Tingnan natin mga kapatid, ikalawang Timoteo. Ang basa nila dito ay Timoteo. Ikalawa. 3:1 hanggang 7.
Basahin na natin mga kapatid. Ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 7. Kita nyo. Basahin natin. Kagaya nabanggit natin na kanina na ito ay naimensahe na rin noon. Sinasariwa lang natin, dinidiligan lang natin para sa ganun ay manariwa palagi sa ating isip. Basahin na natin, ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 7. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Diba, naiaral na ito noon mga kapatid. Kaya yung nabanggit natin, na ito sinasariwa lang natin para manatiling buhay sa ating puso at isip. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ano? Maibigin sa salapi. O, ganoon, mga nangyayari. Mayayabang. Ano? Mayayabang. Mga mapagmalaki. Mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Okay, yung mga masuwayin sa mga magulang. Mga walang turing, mga walang kabanalan. Ayun isang pinakamasakit. Walang kabanalan. Dahil yung pagiging banal kasi mga kapatid, kailangan makahawak kang sa 10 utos. Yun yung isang nagpapakita na ikaw ay isang banal. Kailangan yakap-yakap mo yung 10 utos. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin. Diba? Ang daming ganon. Kahilig magbintang. Mga walang pagpipigil. Ito, napakarami din nito. Tingnan nun, yung pulis na lang na nagkagitgitan dun sa ano. Ordinaryong tao yung nakagitgitan dun sa kalsada. Diba? Binaril yung ordinaryong tao. Yung walang pagpipigil. Kaya nga sabi ng opisyal sa kanya na nag-imbestiga ay yung daw baril ay hindi ginagamit sa init ng ulo, mga kapatid. Dahil yung baril na i-issue sa inyo para sa kalaban na nagbabanta sa iyong buhay. Eh, ikaw yung sumalakay dun sa ano. Yung pulis yung sumalakay dun sa nakagitgitan. Siyempre, mas may makasalanan dun yung pulis. Dahil ginamit niya yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang baril sa hindi naman tamang bagay. Diba? Walang pagpipigil sa sarili. Mga mabangis. O, di ba? Ganon, mga kapatid. Hindi mga maibigin sa mabuti. O, yun nga. Mabangis ka, ay talagang wala kang pag-ibig sa mabuti. Wala kang pagpipigil sa sarili. Yun yung mga mababangis. Mararahas na tao. Nangyayari nga. Eh, mula pa noon na hanggang ngayon, mga kapatid, ganito rin talaga. Pero dito sa huling araw, na sinasabi dito, darating ang panahong mapanganib at ito halos araw-araw na talaga na nangyayari. Lalo ngayon, di ba, mga mayayabang, maibigin sa kanilang sarili. Tingnan, pati yung ating mga mahal na presidente at vice president, tingnan nyo anong nangyayari mga kapatid. Hindi ba sila sakop ng kasulatan na ito? Itong kasulatang ito nating binabanggit, ating nababasa. Hindi ba sila sakop? Suriin yung mabuti mga kapatid. Hanggang sa 7 tayo. Nasa 4 na tayo ngayon. Mga liko, mga matitigas ang ulo. Lilo. Ay, lilo. Liko, lilo. Halos magkaparehas. Lilo, ang lilo kasi. Lilo. Ayun, matitigas ang ulo, mga lilo, mga liko. Ayun, halos magkaparehas mga kapatid. Mga palalo, mga maibigin sa kalayawan. Diba? Kalayawan, yung sarili lang nila ang pinapahalagahan nila mga kapatid. Yun yung kalayawan. Basta maging masaya sila kahit marami na silang pinatay. Basta masaya sila sa pagpatay. Yun. Kalayawan nila yon dahil yun yung kanilang kagustuhan eh. Kahit pa may katungkulan, kautos ng ating Ama, bawal ang pumatay.
Kung gusto mong pumatay, taong bayan ang papatay ayon sa batas ng ating Ama. Sila ang babato, mangbabato kagaya ng pinarusan nila sa ating Panginoon kahit walang kasalanan, di ba? Taong bayan, sila ang bumato. Yung si Pilato, ano, panahon niyon ay hindi siya nakialam eh. O, bahala kayo dyan. Wala akong makitang kasalanan na ginawa yan. Bahala kayo dyan. O, yung taong bayan ang bumato at pumatay sa ating Panginoon kahit wala namang kasalanan. At yung mga bumato at pumatay, sila yung mga makasalanan dahil hindi naman nila napatunayan na may kasalanan na. Kaya sila lumalabas na may kasalanan. Dahil pinatay nila yung ating Panginoon nung siya ay nagkatawang tao dito sa lupa. Pero siya muling nabuhay, mga kapatid, binuhay ng ating Ama. Tingnan nyo, sa number 5 tayo, may anyo ng kabanalan. Ano ba yung itsura ng kabanalan, mga kapatid? Yung anyo ng kabanalan, ano bang itsura natin makikita sa may anyo ng kabanalan? Diba yung mga damit nila malilinis, mapuputing damit, may mga barong nga eh, tapos yung anong tawag nun, yung Pilipinyana at ang tawag doon, damit na yun, yung parang may ano dito. Yun, yung pakakalang mga banal dahil itinalaga nga ng maglingkod sa bayan. Nakasulat, mga kapatid, may anyo ng kabanalan. Datapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Yung kapangyarihan na maipapakita sa iyong kapwa na ikaw nga ay banal, ikaw ay lingkod, ay tinanggihan mo dahil andun, nakikipagbangayan ka. Diba? Sabihin mo, itatapon yung nailibing na huhukayin, itatapon, inailibing na nga. Diba? Ayun ba ay uri ng kabanalan? Lumayo ka rin sa mga ito. Ayun. Utos ay lumayo tayo sa mga ganon. Sino na nanatili sa mga ganon, mga kapatid? Sapagkat sa mga ito, ang nanganggagapang sa mga bahay-bahay at binibihag ang babaeng haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita, mga iba't ibang salita, na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ano yung katotohanan na hindi nila malaman, mga kapatid? Yung katotohanan ay ang 10 utos. Nasa kanila ba yung 10 utos, mga kapatid? Aral ng aral, ay mga abogado na nga eh. Pero hindi alam yung 10 utos. Sa English 10 commandments ata ang tawag doon, mga kapatid. Ba't hindi nila alam yun? Ayan, ang isa sa sa kinakaharap natin ngayong mga problema. Ngayon, kung ikaw ay hindi masaya sa panahon ngayon na nangyayari. Kung ko tatanungin niyo, mga kapatid, masaya ako. Dahil ang sinusunod ko ay tapat at totoo. Ang ating Panginoong si Isaw. Ewan ko sa inyo, kung kayo masaya sa nangyayari ngayon, kung sino sinusunod mo. Pero sa akin, dahil ako unang nagtanong sa inyo kung masaya kayo sa nangyayari ngayon. Ngayon, kung ako naman ang tatanungin nyo, masaya ako. Dahil ang pinaglilingkuran ko at sinusunod ko ay tapat at totoo, mga kapatid. Na siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa. Ikalawa kayo na pinaglilingkuran ko ngayon, mga kapatid. Tuwing Sabado, halos araw-araw, kung kailangan ninyo yung mga salita ng ating Ama na babasa nyo sa Biblia na hindi nyo naunawaan, itanong nyo sa akin. Paglilingkuran ko sa kayo ng tapat at totoo. Sasabihin ko sa inyo kung ang ibig sabihin niya. Yun yung ikalawang utos. Ibigin mo yung kapwa kagaya ng iyong sarili.
kung ano binigay sa'yo ng Ama, ipamahagi mo. Lalo na yung kaligtasan ngayon, mga kapatid, na binigay sa akin. Kaya sabi niya, utos din sa inyo, sigawa kayo, hindi sa pagkain napapanis, kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Ito po yun, mga kapatid. Ito yun. Siya nawa. At ito nga yung dapat nating gawin para tayo ay magkaroon din ng kasiyahan o kagalakan na kagaya ng nakamtan ko ngayon, mga kapatid. Ganito ang inyong gawin na dapat nating ipamahagi rin sa lahat. Unang-una, ang ating babasahin, mga kapatid, na dapat natin gawin yung Kawikaan 19:23. Yan. Kawikaan 19:23. 19:23. Yung madali nating matagpuan kapag tayo ay talagang alam na natin kung paano yung magbuklat ng banal na kasulatan, mga kapatid. At basahin na natin Kawikaan 19:23. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Kita niyo, dito pala tayo masisiyahan pag tayo ay natakot sa Panginoon. Pag may takot tayo sa ating Panginoon, na si Isa o Ama, tayo ay susunod sa kanyang utos. At pag tayo sumusunod na sa kanyang utos, ay patungo na sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik nga noon ay tatahang may kasiyahan. Masisiyahan ka na, kapatid, kapag ito yung tinatangkilik. Ano bang ibig sabihin pa ng salitang tangkilik? Pinapahalagahan o inaalagaan, mga kapatid. Itong ating binabanggit palagi, ang 10 utos. Ayun. Nandun ang kasiyahan na aking nakamit, mga kapatid, na binigay niya sa akin. Kaya ano man yung mga kaguluhan na nangyayari ngayon, palagi lang akong masaya, kontento lang ako, tiwasay lang ako dahil ang pinag-uutos lang naman sa akin ng ating Ama, ipamahagi, ipangaral yung mga salita, gawin mong alagad ang lahat ng bansa, at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayun, kaya ganun. Yun yung mga pagtupad na kinasisiyahan ko, mga kapatid. Nandun ang aking kasiyahan. Wala na ako ibang hinahangad, kundi yung sumunod sa utos ng ating Ama at malugod sa lahat ng sumusunod sa Kanya, mga kapatid. Ayun, doon natin tatanggapin ang kasiyahan. At isa pa, doon sa awit 5:8 hanggang 11. Awit 5:8 hanggang 11. Awit 5:8 hanggang 11. Ito pa, yung ating mga dapat gawin, mga kapatid. Basahin kagad natin. Awit 5:8 hanggang 11. Itinuturo natin sa lahat ito, mga kapatid, dahil ako nga inutusan ng ating Ama na dapat pakinggan. Siya nawa. Para may mapakinggan kayo, andito itinuturo ko sa inyo. Awit 5:8, 11.
Patnubayan mo ako, O Panginoon, sa iyong katuwiran dahil sa aking mga kaaway. Patagin mo ang iyong daan sa harap ko, sapagkat walang pagtatapat sa kanilang bibig. Ang kanilang kalooban ay tunay na kasamaan. Ang kanilang lalamunan ay bukas na libingan. Sila'y nanganunuya ng kanilang dila. Bigyan mong sala sila, O Diyos. Ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang mga pagsalangsang, sapagkat sila'y nanganghimagsik laban sa iyo. Ngunit iyong pagalakin ang lahat na nagsisipagkanlong sa iyo. Pahiyawin mo nawa sila sa kagalakan magpakailanman, sapagkat iyong ipinagsasanggalang sila. Mga galak nawa rin sa iyo ang nagsisiibig ng iyong pangalan. Siya nawa. Ayun yung isang kagalakan, mga kapatid, yung pag-ibig sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil sinabi natin kanina na binabago ko ang lahat ng mga bagay, di ba? Yun yung ating simula. At siya ay mayroon ding bagong pangalan, mga kapatid. Ayan, paulit-ulit natin nababanggit yan. At yan ay alam ninyo kung saan nakalagay sa banal na kasulatan na siya ay may bagong pangalan. Ando sa Apokalipsis 2:12 ata yun. Pwede ako nagkakamali. Yung bagong pangalan ay 3:12. So, mga kapatid, doon sa 3:12 yung kanyang bagong pangalan. Bagong pangalan ng ating Panginoon. Kasama sa sinasabi niya na binabago ko ang lahat ng mga bagay, kaya pati pangalan niya kasama doon sa pagbabagong yun, mga kapatid. Kung ngayon lang kayo nagawi dito sa programang ito ng ating Ama, basahin natin. Apokalipsis 3:12 na siya may bagong pangalan. Kagaya nung pagkabanggit niya doon sa Apokalipsis 21:5 na binabago niya yung lahat ng mga bagay. Kagaya rin nung pagkabitaw ng ating mga salita na meron siyang bagong pangalan. Pag sinabing lahat ng bagay ay binabago, walang ipinipwera, mga kapatid. Lahat binabago, pati pangalan niya bago. Siya nawa. Andun, Apokalipsis 3:12, basahin na natin. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Siya nawa. Kita niyo, mga kapatid, kasama ito do sa nabanggit natin kanina na sa Apokalipsis 21:5 na sinasabi na binabago ko ang lahat ng mga bagay. Kaya yung ating binasa naman kanina do sa mga awit 5:8 hanggang 11 na binibigyan niya ng kagalakan, lubos na kagalakan, yung umiibig sa kanyang pangalan. Andun pa rin sa mga kapatid, sa Nueve Gis ng mga awit, patungkol din sa kagalakan na tinamuko, mga kapatid, sa ngayon. At ito'y magpasawalang hanggan, mga kapatid. Awit Nueve Gis. Nueve Gis ba nakalagay? Awit Nueve Gis. Yan, basahin na natin, mga kapatid. Awit Nueve Gis. At silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, O Panginoon, hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Siya nawa. Ayun.
Lubos ang tiwala ko sa pangalan ng ating Panginoong si Isa o Ama. Subukin niyo mga kapatid. Magtiwala kayo dito sa bagong pangalan ng ating Panginoon, magkakaroon kayo ng walang hanggang kagalakan, kagaya ng tinamuko, mga kapatid. Ayan. At dito pa rin, at ang isa na binigyan ng pagkakataon na magalak, umasayahan sa pangalang ito ng ating Ama, ay atin ring mababasa sa awit 74:18. Yan, mabanti tayo. 74:18. Awit 74:18. Hanggang 21. 18 hanggang 21. O, kuha na natin. Nawa. Awit 74:18 hanggang 21. Iyong alalahanin ito na nangduduwahagi ang kaaway o Panginoon, at nilapastangan ng mangmang na bayan ng iyong pangalan. Ano ba yung uri ng paglapastangan sa pangalan? Sabi ng ating Panginoon nung una pang utos niya, na ang pangalan pa lang niya ay Jesus. Wala pa yung bagong pangalan. Ngayon lalumabas yung bagong pangalan. 2017 mga kapatid. Ang paglapastangan, isang uri ng paglapastangan mga kapatid, yung ating mababasa doon sa 10 utos. Na sinasabi niya na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yun ay isang paglapastangan mga kapatid. Ay pag nadulas lang ang tao, di ba? Nababanggit ang pangalan ng ating Panginoon. Samantalang dapat lang nating banggitin ang pangalan ng Panginoon sa pangangaral at pagdarasal, mga kapatid. Siya nawa. Huwag natin gawing ekspresyon. Pag tayo ay nadulas o kaya tayo nasaktan, magmumura, unang babanggitin ay ang pangalan ng Panginoon. Kaya yung pangalan na yun na nilapastangan ng tao, pinalitan niya ngayon ng bago. Ito ang kanyang bagong pangalan ngayon, mga kapatid. Dahil yung una, dinumihan na, nadumihan. Ginawa ng expression ay ipinagbabawal ng ating huwag babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Nalalaman nyo ba ito mga kapatid? Hanapin natin, tingnan natin doon sa Exodo 20, hanapin natin, nakasulat doon. Ha? Kala ko maikli lang ito mga kapatid, mahaba na ata tayo, may gitna ata tayo sa oras. 58 minutes, 40 seconds. Ilan? 58 minutes, 45 seconds. 68? 58. Ay, sige. Huwag mong babanggitin. Nando sa 7 mga kapatid. Exodo 27. Kita nyo, basahin natin mga kapatid. Kasi sabi ko sa inyo, walang kasinungalingan dito. Ito ay isang pagkakasala. Dahil yan ay isang paglabag sa utos. Yung gagawin nating expression, yung pangalan ng Panginoon. Pwede nyo lang panin yun. Gawing expression dahil may bago naman siyang pangalan yan. Pero itong bagong ito mga kapatid, hindi nyo ito pwedeng lapastanganin. Sinasabi ko sa inyo. Automatic may parusa kayo dito. Tatanggapin. Ngingiti-ngiti lang kayo dyan. Yung mga nagsasabi yan na Isa o Ama ay kanila. Pero pakiramdaman nyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Pag ito inyong nilapastangan mga kapatid. Dahil lang sabi sa Exodo 27, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala
ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. siya nawa. Ito niyo mga kapatid, hindi niya ituturing na wala kang kasalanan kapag binanggit mo ang pangalan ng ating Panginoon sa walang kabuluhan. Kaya pag binanggit mo ang pangalan ng ating Panginoon sa walang kabuluhan, sigurado mga kapatid, may kasalanan ka kagad. Manood kayo sa television. Ginagawang expression yung pangalan ng Panginoon. Sa atin ngayon, puwera na yun dahil inalis na ng ating Ama yun dahil may bago na siyang pangalan. Panginoong si Isa o Ama. Yun, ang kanyang bagong pangalan. Dahil sabi nga sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Siya nawa. Tapos ang pangalan ng Panginoon pag siya nagkakari, ando sa Zacarias 14:9, ang pangalan niya ay isa. Siya nawa. Kaya pag dugtungin mo mga kapatid, yung Juan 10:30 at Zacarias 14:9, iyon yung nakatatak sa aming noo. Siya nawa. Ako at ang Ama ay iisa. Si Isa o Ama ay iisa. Ayan, yan yung nakatatak sa aming noo na pangalan ng Ama na nakasulat sa noo ng kanyang mga alipin at lingkod. Ayan. Sana malinaw yon mga kapatid. Yun doon tayo magkakaroon ng katiwasayan, kapayapaan, walang hanggang kagalakan at kasiyahan mga kapatid sa pamamagitan nito. Natapos na ba natin hanggang 21 yung awit? Diba? Natapos natin yung awit 9:74-18 hanggang 21. Tapos na. Ngayon, dito naman tayo sa yung isa pa. Juan, ito yung ikalawang gagawin natin mga kapatid para tayo magtamo ng kasiyahan. Juan 16:20 hanggang 24. Ayun, Juan mga kapatid, punta tayo, sinasabi nilang bagong tipan daw. Pag bagong tipan sinasabi kasi bago ka na eh. Ang kaso wala, ayun nagsasabi ng bagong tipan daw ang kanilang sinusunod, ay wala pa tayong nakikitang pagbabago. Kristo pa rin ang tawag sa Panginoon. Diba? Wala kang narinig sa kanila na bagong pangalan ng Panginoon. Kaya luma pa rin yung sinasabi nila, kahit sinasabi lang sumusunod sila sa bagong tipan. Ang bagong pakikipagtipan ng ating Panginoon ay yung kanyang pangalan. Bagong pangalan, kaya nga bagong pakikipagtipan eh. Siya nawa. Dahil bago yung kanyang pangalan. Ano yung banggit natin kanina, dapat pang tandaan, Juan 11:20. 1:16, 20 hanggang 24. Ayun, okay mga kapatid, tignan mo. Juan 16:20 hanggang 24. Siya nawa. Teka lang. Nakikialam mo naman. Iinom tayo at mainit na tubig ito mga kapatid. Itong iniinom natin dahil kumakati yung lalamunan ko. Nakikialam yung Diablo eh. Gusto niyang harangan yung lalamunan ko para huwag lumabas yung mga salita ng ating Ama na ilinagay niya sa aking puso. Dahil ang lahat na salita na lumalabas sa bibig ng tao ay sa puso nang gagaling mga kapatid. Siya nawa. Kaya gustong harangan ng Diablo na huwag lumabas. Kaya umiinom tayo ng tubig na mainit. Pinapasukan ng malamig na nagpapakati sa lalamunan. Gawa ng Diablo yun mga kapatid. Ito yung ating isang mababasa pa na dapat nating panghawakan at unawain. 16 ng Juan, 16:20 hanggang 24. 20 hanggang 24. Ito mga kapatid, bilang panghuli sa ating mensahe ngayon. Pakinggan natin mabuti kung bakit nasabi ko na ang kasiyahan na ating natamo ay nananatili simula noong 2017 hanggang ngayon at ito'y tuloy-tuloy magpakailanman mga kapatid. Siya nawa. At gusto ko maranasan nyo rin itong ganito.
Na hindi kayo matatakot sa mga kaguluhan, mga balibalita yan, masasamang balita na ating napapanood. No? Hindi kayo matatakot yan. At kahit gaano kahirap ang pamumuhay, araw-araw, ano man ang kailangan natin sa pamumuhay natin, ibibigay yan ng ating Ama dahil sa pag-ibig natin sa kanyang pangalan. Siya nawa. Basahin natin. Juan 16:20 hanggang 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy. Datapwat ang sanglibutan ay magagalak. Kayo'y mga lulumbay, datapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Sa atin yung sinasabi, mga kapatid. Yung kalungkutan na ating mararamdaman. Tayo ay magsisiiyak nga dahil ang salitang ito ay talinghaga, mga kapatid. Bago tayo nakarating sa panalangin, tayo muna ay iiyak. Maraming mga parusa ang ating daranasin sa buhay bago tayo matututong tumawag sa ating Ama. Ama ko, bakit nangyayari ito? Mananalangin ka may pagluha sa pamamagitan ng parusa. At pag pinaparusahan ka natin Ama, pinapalo ka niya, ay ang turing niya doon, ikaw ay isang anak dahil pinapalo ng Ama ang kanyang minamahal na anak. Pag pinabayaan ka, ibig sabihin, hindi ka niya tinuturuan. Pag hindi ka niya pinalo, hindi ka tinuturuan ng iyong Ama. Hinahayaan ka lang kung anong gusto mo. Kahit anong mangyari sa'yo, wala pakialam, hindi ka tuturuan, hindi ka papaluin. Dahil mahal tayo ng ating Ama, tayo ay kanyang pinapalo, pinaparusahan. Kaya mapalad tayo kung tayo nakakaranas ng mga kapighatian sa buhay. At sa kabila nun, tayo ay natututong tumawag at naghahangad na sumunod sa kanyang mga palatuntunan, mga kapatid. Dahil nalalaman natin na sa pagsunod natin sa kanyang mga palatuntunan ay doon natin matatagpuan ang ating mga hinahanap sa buhay, kapayapaan, katiwasayan, biyaya at buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya ito ang sabi niya dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy. Datapwat ang sanglibutan ay magagalak. Matutuwa daw dahil tayo ay mga naparurusahan. Datapwat kayo'y mga lulumbay. Datapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Kalungkutan natin yun. Magiging kagalakan kung tayo ay matututo ng tumawag at sumunod sa ating Panginoong si Isaw Ama. Ito pa isa talinghaga rin, mga kapatid, 21. Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya ng sanggol ay hindi na niya na alaala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. Alam niyo, ibig sabihin nito, yung mga dati rito, alam na ito o nakalimutan na? Ang babae pag nanganak ay nalulumbay. Itong kahirapan na nararanasan natin ngayon, ito ay kagaya ng babae na nanganganak, sobrang paghihirap. Ayan. Dahil kasabay nga ng mga kahirapan at mga parusa ng ating Ama, kasabay din ito ay yung biyaya, yung sinugo, binigay dito sa sanglibutan, mga kapatid. At pag ito inyong matagpuan, nakita ninyo, lumabas na sa inyong puso at isipan, nakita ninyo, nanganak na, lumabas na, nawala na ang inyong paghihirap. Pag ito inyong natagpuan, mga kapatid. Siya nawa. Ngunit pagkapanganak niya, ibig sabihin, pag ito'y natagpuan na ninyo, lumabas na sa puso at isip ninyo na ito ay tapat at totoo at tunay na walang kasinungalingan dito. Sabi dito, ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. Isang tao, yun yung anak ng tao, mga kapatid.
Ayan. Dito magagala kayo sa buhay ninyo. Nasa ko sa inyo. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan, ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Siya nawa. Hanggang sa ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid, dito ko natagpuan yung kagalakan sa kanyang bagong pangalan. Kahit anong panalangin nyo ngayon mga kapatid, hindi ninyo makakamtan dahil hindi pa kayo humihingi ng anuman sa kanyang pangalan. Ito'y kailangan hihingi tayo ng kahit ano sa ating Ama. Basta inaakala niya na ikabubuti natin, ibibigay niya sa atin ayon sa kanyang pangalan. Yung bagong pangalan mga kapatid. Ayan, sana mga kapatid ay inyong naunawaan kung ano ang ibig iparating sa ating lahat ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ayan, sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. At sa pamamagitan ng misaheng ito mga kapatid ay pangsamantala na tayo ay muling maghihiwa-hiwalay at sa susunod na Sabado ay tayo muling magkikita-kita sa ganito ring oras at araw mga kapatid. Kaya sa inyong lahat ng mga walang sawa na nakikinig at sumusubaybay at nagsusumikap na tumupad sa buong kautusan ng ating Ama na dito nyo lang matatagpuan. Sa inyong lahat mga kapatid, muli ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. At pakinggan natin mga kapatid ang patutuo dahil ito ay kailangang palaging meron kahit sa saang dako mga kapatid. Kailangan mayroong magpapatutuo o magpapatunay kung ano ang mga sinasalita at ginagawa. Kasabay niyan mga kapatid, yung mapapakinggan din natin yan, yung awit ng pagpapasalamat sa ating Panginoong si Isa o Ama. Yan mga kapatid, hanggang sa muli. Sabay-sabay po tayo. Itaas natin ang ating kanang kamay. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay bawat patutuhanan at bawat kahit sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Ama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sumuko ay huling araw na ang mga salita lumabas sa kanyang bibig sinuko ng ating Ama sa lungkot ng ng mga bagay na nakikita at hindi ngayon nakikita. naging masaya. Nawa at nawa. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis at binago mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon.
ngayon